Ipapatupad na ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang mas pinahigpit na batas laban sa iligal na pangingisda. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Nagkasundo ang Pilipinas at Vietnam para mas mabantayan ang mga iligal na paraan ng pangingisda sa karagatan. Sa bisa ng Amended Fisheries Code o ang Republic Act 10654, magkakaroon ng direktang ugnayan ang dalawang bansa kung may nahuling iligal na aktibidad sa loob o labas man ng mga teritoryo. Ayon kay Fisheries Undersecretary and BFAR Director Asis Perez, mas mapangangalagaan ngayon ang karagatan at ang kabuhayan ng nasa 1.8 milyon na umaasa sa pangisdaan. Sa oras na makahuli ang Philippine authorities ng mga Vietnamese fishing vessel, ay agad itong iuulat sa counterpart sa Vietnam at gayon din ang gagawin ng Vietnam sa mga mahuling Pilipino na iligal na nangingisda sa kanilang teritoryo. Pero ito, hotline. So, mas mabilis, di ba? So, hindi kayo iikot, hindi kasi circuitous, no? So, dadaan pa rin. Yung formal document will also undergo the official diplomatic channel, pero yung hotline shortens, eh. Maraming cases ng Vietnamese fishing boats na huli sa ating territorial waters. Ayon sa BFAR, sa naamyandahang batas ay mas nagkaroon ito ng ngipin gaya ng pagpapataw ng fines mula 2 million hanggang 45 million pesos depende sa laki ng fishing vessel. Mas malaki rin ang penalty kapag ginawa ito sa labas ng teritoryo. Sa dating RA 8550, pagkakulong at 10,000 piso lang ang penalty para sa unauthorized fishing kumpara sa naamyandahan ngayon na aabot sa 5 milyon na ang fines at maaari na rin kumpiskahin ang sasakyan. May multa rin na aabot sa 3 million pesos ang mahuhuling gumagamit ng explosives gaya ng dinamita at nakalalasong kemikal. Bukod sa Vietnam, nakikipag-ugnayan na rin ang Pilipinas sa Indonesia at Malaysia para sa kaparehong kasunduan. Ang full implementation ng batas ay sa Setyembre pagkatapos na magawa ang implementing rules and regulations. May 7,000 fishing boat ang nakarehistro ngayon sa BFAR. May 700 trainees ngayon ang ahensya para idagdag sa law enforcers ng kanilang monitoring, control and surveillance o MCS unit. Ray Pelayo, UNTV News, Worldwide.